wag na wag po kayong papayag na ito ay babalik po sa may-ari at lalabas po sila. Kasi sa aking experience, pagka-assign, positive, 18K, binalutan, pinirmahan ko. Tandaan po natin ha, maraming golden hands kung tawagin. Kahit perma po ng Pangulong Marcos ay nagagaya. Magandang panahon ulit sa inyo mga ka-MP. Salamat muli sa sumusuporta ng aking YouTube channel. So, ito po ay karagdagan sa itinuro ko kung paano kilatisin ng tama ng isang gold bar. Ano po? Paalala ko po muli sa inyo bilang karagdagan, wag na wag po kayong papayag na hindi po pabutasan ng may-ari ng gold bar ang kanya pong gold bar, sapagkat wala pong ibang ultimatum test para malaman mo kung gold at hindi lang balot ng makapalag dito ang iyong gold bar kung hindi mo po bubutasan. At kung nabutasan mo na ito, na-asay, na positive, ginto yung iyong gold bar na binibili, wag na wag po kayong papayag na ito ay babalik po sa may-ari at lalabas po sila. Kasi sa aking experience, pagka-asay, positive, 18K, binalutan, pinirmahan ko. Tandaan po natin ha, maraming golden hands kung tawagin. Kahit perma po ng Pangulong Marcos ay nagagaya. Marami pong golden hands. Tandaan po natin yan. Pagka-perma niya, pagka-perma ko, binalutan po ng pangit, pinirmahan. Tapos kinuha ulit, lumabas po, nagutom lamang daw sila. Bumalik ng ilang minuto, mga 30 minutes. At pagbalik po, kinapako na po yung gold bar na yun. Kaya ako po nasabi, kinapako po, wala na po siyang butas. Pakatatandaan po natin, marami pong golden hands na tao. Nagagaya po ang perma ng kahit sino. At isa pa po sa karagdagan ko, kapag kayo ay magdidil, wag na wag niyo pong ilalayo ang inyong mata sa may hawak ng gold bar. Bakit? Dahil kapag inilayo niyo po ang inyong mata sa may hawak ng gold bar, mabiblis po ang kamay niyan. Nagkakaroon po ng swipsing. Ang aking pong karanasan, pagka-asay ko, kinuha agad ng may-ari at lumabas nga. Tandaan po natin, kaya po yung lumabas dahil po may gagawin po yung milagro. At wag na wag po kayong papayag na lalabas sila ng meeting place hanggat hindi pa po nagkakabayaran. Sabihin nyo, hindi pa tapos ang meeting. Hindi pa tapos ang deal. Kaya kung ibebenta nyo, bayaran natin ngayon yan, positive. Mas maganda nga po pagkabutas mo, inuulit ko po, kuha ka na magaling na asayer ha, pagka-asay ng tao mo, boss, positive. Hawakan mo na po yung items. Diba? Pagkahawak ng items, kilohin na. Magkano na pagkasunduan? Pagkakilo, bayad. Pero kung pagkabutas at sabi ng iyong tao ay positive boss, at binawi po ng may-ari, at lalabas po sila, nagugutom lang. Maraming dahilan yan. Wag na po kayong makikipag-deal. Sabihin nyo, tapusin muna natin ang deal, ang bilihan, bago tayo maghiwa-hiwalay. At tip ko po, yung aking na-encounter, nung unang kita po namin sa hotel, bigla po siyang nagsalita ng Latin. Rinig ko po, kinamayan ko pa. Pagkamay niya po sa akin, nagsalita po siya ng Latin. Hindi ko alam kung anong sinalita niya, pero hindi ko po maintindihan. Pero pakatatandaan po natin, iba na po ang may alam. Di ba? At siyempre ako po ay, at the same time, ako ay pastor. Hindi po nila ako pwedeng tablan ng mga hum-hum lang yan. Nabasag nga po yung baso na nagamit nila eh. Nagtaka sila kung bakit nabasag. Dahil nung pag-hum-hum nila, pinag-pray ko po na hindi tumalab yung kanilang mga bulong-bulong na yan. Kaya po nung sinishare ko lamang po sa inyo ito, para po in case na ma-encounter niyo yung ganitong tao, may idea na po kayo. At inuulit ko po sa inyo din, pinapaalala, maging handa po kayo kung kayo ay makikipag-deal sa mga gold bar. Wag na wag po kayong papayag na dadayuhin niyo po sila kung saang lugar, kung ayaw niyo pong ma-hold up. Opo. Hold-upan po ang ganyang labanan. Hold-upan or patayan talaga yan dahil mga sindikato po yan. Maliban na lang siguro kung talagang kilala mo, close mo, kaibigan mo, at talagang alam mo may hinahawakan na gold bar, pwede. Pero yung nakilala mo lang dahil sa kakilala mo, pinapunta ka ng Palawan, pinapunta ka ng Bisaya, pinapunta ka ng Luzon, Mindanao, ano po. Sisiguraduhin ko po sa inyo, kung pupunta ka, ay mag-expect ka na gera ang pupuntahan mo. Para handa ka po. At yung aking paalala, wag na wag mo po bibitawan ang gold bar
kapag naasay mo tunay, hiluhin mo na, bayaran mo na, at wag niyo po silang paalisin hanggat hindi po tapos ang inyong billing. Kapag umalis po silang hindi po tapos ang billing, sabihin nyo, wala nang magaganap na bilihan. Sapagat isa lang ang sasiguraduhin ko sa inyo, kapag ganyan po ang kausap, iyan po ay sindikato. Sapagkat kung sila tunay na magbebenta, sa ora mismong iyon, pag naasa nyo tunay, pababayaran po nila sa inyo yan. Ito po mga tinuturo ko sa inyo, talaga po, experience is the best teacher. Talaga po yan ay self-experience po. Yan mo ay based on my own experience. Talaga pong hindi po yan kwento. Hindi po yan katahang isip. Ako mismo ang talagang nakaranas po niyan. Hindi lang isa, maraming beses. Pero nung mga pangatlong beses nang nagkakaganyan, nagkakabilihan kung saan na magpapanagpo, nagkaroon na po ng experience. Hindi na po. Kaya simula po ngayon, hindi na po ako nakikipag-meet up kahit po ako ay kausapin ng mga kaibigan ko. Sabi ko sa mga kakilala ko, lagi po sa akin may pumupunta dito. Iba't ibang lugar pa. Hindi ko sila kilala, may nagkwekwento lang, nire-refer sa akin. Isa lang ang masasabi ko sa inyo para hindi tayo magkatampuhan. Sinasabi ko sa kanila, wag na wag ninyo akong isasama sa ibang lugar para lamang bumili ng gold bar kung hindi naman talaga kakilala ang tao. Sapagkat sa aking karanasan, buwis buhay po yan. Ngayon, wag po natin pagpapalit ang ating buhay kumpara lamang sa isang gold bar na peke pa. So, yun lamang po na may nakatulong sa inyo. Maraming salamat. Pakisubscribe ulit ang aking channel, like and share. God bless po.